Lagi ka nagdadagdag ng ATF na. Apo sir. Tumataga siya kaya mabigat yung palo mo. Yung preno mo, medyo lusot. Hindi naman sir. Hindi naman. Bagong palit ko yung mga brake pad. Ito kasi yung hydrovac niya, may taba siya na yun. Ayun o. So, fluid dyan. Ayun o, hydrovac. Okay, check upin natin. May kalampag dalo. Si sir, subscribers natin yan. Bagong subscriber. Check natin yan. Malakas ang tulo, ano? Aba, may hila si Ross, ah. Mekanik ko rin yun. Bantay, ibig sabihin nakapaling pa masabihan, kaya kung mapaling sa kapila. Labas na yung fly, oh. Nagpalit kayo ng wheel bearing? Hindi pa po ata. Ito. Wheel bearing po yan. Oo, pwedeng sira or maluwag. Sige po. Tapos, mga pang ilalim nito sira eh. Tulad nito. Nagpalit ba ito ng tie rod? Itong stabilizer link bushing ito, sira. Yung stabilizer link, wala pa po ata. Ito bushing, yung bushing yan ang sira. Pwede dyan nagagaling ang tunog. Stabilizer. Ito, nagpalit ka nito. Ang alin po? Ito sa ibabaw, suspension arm, pinalitan to. Hindi po sir. Oh, yan yung lumalagotok, sumasayad dyan. Mga suspension arm. Walang kanalaman sa chassis yun, no, sir? Wala. Para kasi natin mabuong tunog. Kailan pinalitan yung ano? Kailan pinalitan ball joint? Nagpalit pa, tie rod? Opo, last year lang. Yung pisat sa tumutunog pa nalulubak. Opo. Isa yun yung cross. Ito, ang kaya naman ito dito. Sa labas. Oo, kasi pag ganun yung gumagano no. Wala na kung diretso, mararamdaman mo yung gulong pag di naka-align, pag lumiliko ka yung sumasagad ka, kumakaskas yan. Pag liliko ka na sagad. Hindi naman po kumakaskas. Parang yung normal lang din naman po. Daming tagas no, ATF. Tagas ng mga boss mga to eh. Mga issue nakita ko dito na minor is yung mga belt. Ganito, luma na yan. Apo. Ang belt. Ito, sabi sa preno to, medyo nakakatakot din to. Hindi naman pwede na dapat lusot yan. Apo. Yung pang ilalim, pwede natin kalasin yung buo. Kung willing ka na ipagawa, kakalasin natin buo lahat yan. Sikapin natin lahat ng sira kasi mas malalaman natin yung sira pag kinalas na siya. Yung isa-isa natin i-check. Pero yung pag-alog ng buo, ano mo sir, tulak mo lang to, ito lang yung matakas. Ano mo, hawakan mo yan. Hila. Hili ka. Kalasin natin to, pakita ko lang sa'yo para may idea ka lang. Pakita ko sa'yo kung ano yung mga sira. Ito kinaganda nito, napapalitan to, ball joint upper lang. Parang bago pa nga to. Ito kasi nasisira yung mga bushing niya yun. Last year pa lang po kasi pinalik. Nasisira yun na buo. Itong shock ganun din. Opo. I-check na natin yan para hindi ka na mag-alala. So mga ka-all plate, check upin natin yung ball joint upper sa calover. Pero itong tie rod na check na natin, sira na to. Ayun, malambot na. Lumalagatok na yan pag ano. Saka mawawala na sa pag-align yung gulong pag sira to. Pati yan dun, oh. Ayun, lambot na. Ito, kita yung stabilizer bushing. Drug na yan. Malagatok na yan, parang lata yan pag sira. Parang lata yung naririnig nyo pag tumatama yan. Nag-uuntugan yan eh. So, check upin natin yung mga tanggalin natin to. Pero parang pinalitan to eh. Pero check upin pa rin natin para sigurado. Para hirap kasi yung alog-alog lang sa gulong. Mas maganda yung kalasin natin. Ito rin oh, sa ibabaw, siradurog na yung bushing yan. Malalaman ko yan pag inangat, pag natanggal na to. Ayan mga ka-all trades, ito sira nga yung upper ball joint. Ayun o. Pati ito yan, sira na yung bushing nito. Durog na bushing nito. Ha? Buti nga matatanggal to dito. Hindi katulad ng iba, buo. Saka yung bushing, mapipress yan. Pwede natin papalitan yan. Ito naman sa baba tayo.
So mga ka-outrage, buuin na natin. Na-check na natin lahat ng diferensya nitong pangilalim. Halos lahat sira. Balik natin para pag bibili tayong pyesa, alam na natin. Sira yung shock, hindi na bumaba oh. Simula nang tinaas ko, hindi na gumalaw. Papalitan ko na lang. Nasisira yung shock. Pag sira yung pangilalim, hindi nadamay niya yan eh. Kailangan pa nagpalit ka ng shock, ayos yung suspension arm mo. Ang trabaho kasi ng suspension arm, alalay, ganyan lang dapat bomba niyan. Yung shock, yun yung umaalalay ngayon. Ano yun siya, tulungan. Masira ang isa doon, sisirain yung isa. Ito, sira, hindi mo ginagawa. Shock, sisirain yung suspension arm. Ganun yun, laging ganun lang ganun yun. Lalo yung ball joint, sisirain yung suspension arm. Parang give and take yan sila eh. Kaya kailangan pag may narinig kang parang kakaiba, iba na to. Check na natin to. Dapat pala yung mga... Oo, di ba parang sabi mo, ang higpit ikabig? No, sir. Tigas, di ba? Kasi durog na yung ball joint na yun, sikip na yun. Hindi naman tigas, oo. Hindi naman dapat ganyan, hindi naman dapat yan, oh. No nga po. Tigas, oo. Oh. Oh. Kaya pag kumakabig ka, pigil. Parang medyo power steering. Oo. Mga ka-outrage, balik na natin yung gulong. Na-check na natin yung sira eh. Ngayon, siyempre, bibili na ng pyesa. Kunan natin sa susunod. Bibili na ng pyesa. Totally, pina-check lang to. Pre-check up naman ako eh. Dahil subscriber natin si Kuya, binibigyan na natin. Pinalas ko na ng buo para makonsuelo naman siya. Mabait si sir, mabait. Mabait, recommended na. Ano natin. Diba? Vlogger din yan eh. Ayan. Sino sir yun? Bago lang yan, tagano to, nasa Sani. Ako, may YouTube channel din ako kasi hindi pa nagbablog. Sige, no problem, pati yung imitan. Vlog nyo? Oo. Mga ka-outrage, na medyo na-discrasya ng konti yung ating kaibigan eh, nabundol ng motor sa likod ng bumper. Nagsiangatan yung mga clip. Try nating ibalik. Sana mabalik pa. Sana hindi pa basag yung mga clip. Sa ating kaibigan, vlogger din, si Sir Sunny. Mga ka-outrage. Kaya natin gawin to. Hello. Sir? Yes po. O, diyan ka ano paratis kasama ka. Ready? 1, 2, 3. So mga ka-outrage, ginawa na natin uli ng remedyo kasi di naman natin kayang balik yung pagka-original niya kasi sa mga ganitong design na bumper, plastic po kasi to. Basta na nabunggo to, na-bump siya, matutupi po yan pero hindi na natin kayang ibalik sa dati. Minsan, iinit na maiit na tubig, bubuhusan mo lang, tapos hulmahin mo ulit. Babalik siya pero hindi siya ganun pareho ng orig. Ngayon, dahil pumapaypay po ito, pag bumibiyahe sila na medyo long drive na, pumapaypay yung bumper na lulaglag. Kasi nga po, tatanggal na yung tumilyo dito. Kagaya po nito. Ngayon, yung pinaka, tinotornilyohan niya na plastic, is durog na. Ngayon, try natin i-remedyo para lang hindi malaglag in case na kung babiyahe sila ng long drive. Hindi sila maalala. Ayan, basag na po yung nasa logo. Hindi na siya kumakapit ng sobrang higpit. Oo. Tapos yung clip po dun sa ilalim is basag na. Pakita ko po sa inyo yung sa kabilang dulo. Hindi na natin talaga siya mabalik sa ito po yung tumama eh. Yes, tama ka. Ano na yan eh, nag-bend, nag-twist na yan yung bumper. Yan ang pangit sa mga bumper na plastic. Di katulad nung sinaunang bumper ng mga 90s, 80s, early 2000, lata po yun ang bumper. Matigas yun, kaya pag tumama, pokpokin mo lang, babalik ulit sa dati, tapos tago ng masilya. Katulad po nito,